Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng ating pag-aaral para sa Filipino 4. At ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay tekstong informatibo na liham pangkaibigan. At marami pang iba, no? Kasama na rito yung mga pangatnig at mga paggamit ng mga panlapi. So, ilan lamang yan sa ating tatalakayin para sa linggong ito. So, simulan na natin sa unang araw. Para sa unang araw, tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. So, tukuyin kung anong hakbang yung dapat nating gawin upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. So, batay dito sa mga larawan, una, manatili sa loob ng tahanan. Pangalawa, gumamit ng face mask o magtakip ng ilong at bibig kapag bumabahing o kaya kapag inuubo. So pangatlo, iwasang hawakan yung kamay, yung labi at yung ilong natin kasi pwedeng dito dumaan yung mikrobyo, no, yung virus. Pang-apat, ugaliin lagi maghugas ng kamay at panglima, panatilihin ang social distancing. Okay, so ngayon naman, masdan natin yung larawan, no, at ano ba yung nais nitong ipakita. So batay sa larawan, ito ay nagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa paglindol. No? So anong paksa ang maaring mabuo sa mga larawang ibinigay? So ito ay maaring magbigay sa atin na yung paano ba tayo makakaligtas sa isang lindol o ano ba yung mga dapat nating gawin kapag nagkaroon ng lindol. Tapos pangalawa, bakit dapat maging handa? Dapat laging maging handa kasi hindi naman natin alam kung kailan magkakaroon ng lindol. Ang lindol ay hindi katulad ng bagyo na malalaman natin kapag may paparating na bagyo. Bibigyan tayo ng babala ng pag-asa o yung ating Weather Bureau kung saan tayo ay makakapaghanda kapag may paparating na bagyo. Samantala, itong lindol, hindi ito nagsasabi at hindi ito nagbibigay sa atin ng palatandaan na magkakaroon. Basta-basta na lamang itong nagaganap at walang makapagsasabi kung kailan ito magaganap. Dapat laging maging handa. Diba? Kaya napansin natin sa mga paaralan, sa mga gusali, sa lahat halos ng kumbaga paaralan man o opisina o basta kung lahat, kumbaga kapag nagkakaroon ng earthquake drill ay nakikilahok dahil para alam natin kung ano ba yung dapat nating gawin kapag may ganitong pangyayari. Okay, so sa paghawa naman ng bokabularyo, bigyan kahulugan natin yung mga salita. So basahin ang sumusunod na pahayag at ibigay ang kasing kahulugan ng may mga salitang may salungguhit. Isulat ang salitang ugat ng mga salitang may salungguhit sa hanay A at isulat naman ang mga panlaping ginamit sa salita sa hanay B. Okay, so tingnan natin. Sa panahon ng lindol, makakaranas tayo ng pagyanig ng lupa. Okay, so ano ba sa tingin nyo yung kasing kahulugan ng pagyanig? So maaring paggalaw, hindi ba? Sunod, una, pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Okay, so ano kayang ibig sabihin ng pag-usapan? Okay, so pwede itong halimbawa magsangguni o pag-usapan o bigyan ninyo ng diskusyon kung ano ba yung dapat yung gawin, no, kapag may lindol o kapag nagkaroon ng lindol. Pangatlo, habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. O ano ibig sabihin ng umalis? Ano ba yung kasing kahulugan ng umalis? Okay, so tingnan natin mamaya. Pang-apat, kung ikaw ay mayroong kasama, kailangan hindi kayo magkakahiwalay. Diba? O yung magwatak-watak. Panglima, pagkatapos umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagbuho nito. Okay, so ano kaya yung ating mga posibleng sagot? Okay, bilang isa, paggalaw. Okay, pangalaw, pagkasunduan. Pangatlo, lumipat. Pang-apat, magkakalayo.
At number 5 o bilang 5, lumihis at gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Okay, ngayon naman ilagay natin ito sa talahan na yan. No, yung salita natin ay pagyanig. Ang salitang ugat natin ay yanig. At ang panlaping ginamit ay pag. Pangalawa, pag-usapan. Ang salitang ugat natin ay usap. At ang ating panlapi ay pag at an. So, ilalagay sa unahan at hulihan. Pangatlo, umalis. Ang salitang ugat natin ay alis. At ang ating panlapi ay no, sa gitna. Pag-apat, magkakahiwalay. Ang salitang ugat ay hiwalay. At yung ating panlapi ay mag. At panglima, umiwas. Salitang ugat ay iwas. At ang panlapi ay Ano ba yung salitang ugat? Bakit ba natin laging naririnig yan? Or sa English, tinatawag nating root word. Ito yung payak na salita. Kumbaga, ito yung wala tayong idinadagdag na anumang mga panlapi. At ano nga ba yung mga panlapi? Kung ang salitang ugat, ito yung payak na salita na kumbaga, ito yung wala tayong ikinakabit na mga kataga. At kapag sinabing nating may lapi na yung kayarian ng salita, ibig sabihin may mga panlapi na. Pero ano ba yung panlapi? Yung mga panlapi, yan yung mga kataga na ikinakabit natin sa salita para makabuo tayo ng panibagong salita. At kapag nakabuo tayo ng panibagong salita, magkakaroon na ito ng panibagong kahulugan na hindi naman din nalalayo doon sa salitang ugat niya. Okay, so meron tayong mga uri ng panlapi. Papahapyawan lang natin to. Actually, meron tayong 5. Pero sa ngayon, 3 lang muna yung ating pagtutuunan ng pansin. So yung unlapi, ito yung mga kataga na ikinakabit sa unahan ng salita. Halimbawa, maganda, mabait. So yung salitang ugat natin ay ganda, ang ating unlapi ay ma. Ganon din sa bait, no? Ito yung ating salitang ugat at yung ating unlapi ay ma. Ang gitlapi naman ay mga kataga na ikinakabit sa gitna ng salita. So halimbawa, gumanda, bumait. So makikita natin yung mga panlaping o yung mga gitlaping na nakapagitan sa salitang ugat. At pag sinabi naman nating hulapi, ito naman yung mga kataga na ikinakabit sa hulihan ng salita. So halimbawa, hulihan, usapin. So ikinakabit sa dulo o hulihan ng salita. At kapag makikita naman natin ito sa unahan at sa hulihan, tinatawag natin itong kabilaan. At kapag makikita naman natin sa unahan, sa gitna at sa hulihan, tinatawag naman natin itong laguhan. So halimbawa, pinagsumikapan. Yung pinag na unlapi, na gitlapi at an na hulapi. At ito ay makikita sa unahan, sa gitna at sa hulihan ng salitang ugat na sika. Okay. So, ngayon, tumungo naman tayo sa ikalawang araw. Sa ating ikalawang araw ay tutungo na tayo sa ating akda, no? Sabi dito, basahin ang akdang, kung tayo ay handa, sa kuna ay walang panama. So, ito ay kinuha, no? Nandyan yung link kung saan ito kinuha at ito ay akda ni Leomar Mercado. So, ang pamagat, kung tayo ay handa, sa kuna ay walang panama. So sa panahon ng lindol, makararanas tayo ng pagyanig ng lupa. Ang ganitong klaseng mga kalamidad ay nagbibigay sa atin ng takot. Kailangan nating iwasan ang ating pagkatakot para hindi lumala ang sitwasyon, lalo na kung wala pa tayong karanasan sa mga ganitong bagay. Paano nga ba natin masisiguro ang ating kaligtasan? Ano nga ba ang dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol? Ang lindol ay isang biglaan at natural na paggalaw ng lupa. Ito ay isang mapanganib na sakuna. Ang mga kadalasang kalalabasan nito ay ang pagkabitak-bitak ng mga sementong daan, pagguho ng mga gusali, pagguho ng lupa at higit sa lahat ay ang kamatayan. Ang mga ito ay may iwasan natin kung tayo ay laging handa. Ano nga ba ang dapat nating gawin bago ang lindol? Una, pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Pag-usapan ninyo kung saan kayo magkikita-kita kapag natapos na ang lindol. Pangalawa,
Kailangan natin suriin ang mga bagay na maaaring mahulog sa loob ng ating bahay kung sakaling lumilindol. Pangatlo, kailangan nating maghanda ng first aid kit dahil ito ay naglalaman ng mga importanteng pangangailangan na maaari nating gamitin. At huli, dapat lagi tayong alisto at nanonood ng mga balita tungkol sa mga maaaring paparating na kalamidad, hindi lang sa lindol kundi pati na rin sa tsunami, bagyo at iba pa. Tuwing lumilindol, maraming mga taong nakakaramdam ng matinding takot na kung saan hindi makapag-isip ng maayos ang mga tao. Para mapasiguro ang kaligtasan natin sa mga sitwasyong ito, ano nga ba ang pwede nating gawin? Una sa lahat, iwasan ang pagkakaroon ng matinding takot at maging kalmado sa lahat ng oras. Habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. Huwag nang magtangkapang tumayo at maglakad. Maghanap kung saan pwedeng sumilong upang hindi malaglagan ng anumang bagay na mahulog sa taas dahil importanteng maprotektahan una ang ulo. At laging tandaan ang duck, cover and hold. Sunod, kung ikaw ay mayroong mga kasama, kailangan hindi kayo magkakahiwalay. Kailangan siguraduhin na ligtas ang iyong mga kasama. At sa huli, kailangan maging alerto sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng mga aftershocks. Ang lindol ay mahirap iwasan dahil biglaan ang pagdating nito, kaya marami tayong dapat malamang mahakbang sa paghahanda. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating paghahanda. Ano nga bang dapat natin gawin pagkatapos ng lindol? Una, kailangan nating suriin ang ating mga sarili kung mayroon tayong mga nakuhang sugat. Sunod, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagguho nito. At huli, kailangan maging kalmado tayo bago, habang o pagkatapos ng lindol. Maiwasan ang malaking pinsala ng lindol kung tayo ay magiging handa. Kailangan natin maging alerto lagi upang maiwasang lumala ang sitwasyon. Ayon kay Stephen King, there's no harm in hoping for the best as long as you're prepared for the worst. Okay, so pag-usapan natin ng mabilis, no, tungkol saan ba itong binasa nating akda. So, anong suliraning panlipunan ng naging paksa sa nasabing teksto? So, pinag-usapan natin dito at ipinaliwanag, no? Binigyan tayo ng impormasyon tungkol sa lindol. Ano nga ba yung lindol? Ano ba yung dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol? So, ano ba yung sanhi ng pagkakaroon ng lindol? So, ito kasi yung biglang paggalaw ng lupa, no? Na maaring yung kumbaga magre-resulta sa pagyanig ng paligid natin, hindi ba? Nagkakaroon ng paggalaw ng lupa. Ano ba yung epekto ng pagkakaroon ng lindol? So kapag nagkaroon ng lindol, maaring may mga posibilidad na magkabitak-bitak yung semento, yung ating mga daanan, no, yung ating tahanan, at maaring gumuho, no? Huwag naman sana kung magkaroon man ng malakas na lindol yung gusali, at yung pinakaayaw nating mangyari ay maaring magkaroon ito ng resulta na magkaroon tayo ng mga casualties, so magkaroon ng may mga tao na madidisgrasya dito. Ano yung pangunahing detalye sa binasang teksto? So binigyan tayo ng impormasyon kung ano ba yung dapat na gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. So ano yung mga pansuportang detalye sa pangunahing detalye ng binasang teksto? So iniisa-isa, hindi ba? Inisa-isa kung ano yung mga dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. So ano ba nga yung mga dapat nating gawin kapag may lindol? Unang-una, manatiling kalmado. Kahit na mahirap gawin, lalo na kapag andyan na mismo, no? Ilang beses na ba tayo nakaranas ng lindol na parang kakala natin nahihilo lang tayo pero gumagalaw na pala. Kumbaga, lalo na bilang isang guro, no, kailangan maging kalmado at unahin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kung kayo naman ay nasa bahay, ganun din. Manatiling kalmado para makapag-isip tayo ng wasto kung ano dapat yung una nating gawin. So, huwag maghiwa-hiwalay at sumilong sa mga ilalim ng lamesa o yung sa tingin natin ay matatag, hindi ba? Upang maiwasan na kung may mahulog man ay tamaan yung ating ulo. At paano ba makakaiwas sa pinsala ng lindol? So sa panagiging handa. Yun lang yung pwede nating gawin sapagkat gaya ng binanggit,
hindi naman natin nalalaman kung kailan magkakaroon ng lindol. So, kailangan lagi nakahanda yung ating emergency kit, yung first aid kit natin. Lagi tayo may mga nakahandang mga maliliit na bag na nandun may lamang tubig, no, may mga lamang biskwit o pagkain na hindi agad-agad na sisira. At isa na rin na kailangan na magkaroon tayo ay may pito, di ba? Para sa panahon na halimbawa wag naman sana may pagguho, ay magagamit natin ito para makahingi tayo kaagad ng tulong. Okay, so ngayon naman ay suriin natin itong isang sulat. Okay, so bago tayo magpatuloy, no, bigyang importansya lang natin yung akda na binasa natin na isang uri ng tekstong informatibo na kung saan ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa isang mahalagang bagay. At sa pagkakataon na yun na binasa natin, ito ay nagbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa lindol. Ngayon, atin namang suriin itong isang sulat o liham, hindi ba? So, basahin natin. Ito ay galing sa 123 San Juan Real Street, Kalayaan, Laguna, noong Hunyo 21, 2024, 2024. So, basahin natin. Mahal kong Sandy, ako ay magdiriwang ng aking kaarawan sa ika-6 ng Marso 2025. At kasabay nito ang pagbubukas ng aming maliit na grocery store. Ito ay gaganapin sa ika-2 ng hapon sa bahay namin gaya ng dati. Inaanyayahan kitang dumalo sa aking pagdiriwang. Ako ay umaasa na makakadalo ka para makapagkwentuhan naman tayo at na makita mo rin ang bago kong alagang pusa, ang iyong kaibigan, Leomar. Okay, so sa panahon ngayon na tayo ay napapalibutan na ng mga gadget, no, at talagang umuusbong na talaga ang teknolohiya, ang pagsulat ng liham ay bihirang-bihira na nating gawin. Hindi ba? Hindi katulad ng mga 10 taon na nakalipas o 15 taon na nakalipas na marami pa ang sumusulat. Pero dahil nga nagkaroon ng pag-usbong at paglago ng teknolohiya at ng kumbaga tayo ay nasa digital world na sinasabi, hindi na madalas gamitin ang sulat. Pero iba pa rin yung pakiramdam kapag nakakatanggap ka ng liham, hindi ba? Naalala ko dati, binigyan kami ng pagkakataon na magpadala ng liham sa isang probinsya na kung saan meron ding branch doon, yung aming paaralan. At nakikipagpalitan kami ng liham doon sa aming mga naging kaibigan doon. Ang pinapadala namin, tapos kapag may umuwi, pinapadala sa kanila at natatanggap namin, nakaka-receive kami ng sulat din mula sa kanila. So, isang magandang practice sana yun, no? Kasi kumbaga kahit na traditional, kumbaga ito yung traditional na paraan ng pakikipagkomunikasyon nung wala pa talagang mga cellphone, wala pang internet, wifi, so ito pa yung ginagamit na paraan para makipagkomunikasyon o makipag-usap sa mga taong malayo sa atin. Okay, so sabi dito, ano ba yung napansin sa binasang liham? So ito ay isang liham na pag-aanyaya, diba? O liham pang kaibigan na nag-aanyaya para sa isang pagdiriwang. So ano ba yung tawag sa nakasalungguhit na salita? Wala naman tayong nakasalungguhit na salita. At paano ba ito ginagamit? Siguro yung mga nakasalungguhit dito ay yung mga tatalakayin natin mamaya ng mga pangatni. Okay, so pagtutuunan na lang natin ng pansin yun mamaya. So ngayon ay papasok na tayo sa 2 araw at tatalakayin na natin kung ano nga ba ang liham. Ang liham ay isang paraan ng komunikasyon na nakasulat sa papel o iba pang material na ginagamit upang magpadala ng mensahe sa mga tao. Ayan. At bigyan natin ng pansin yung bahagi ng liham. Kahit na hindi na tayo masyadong gumagamit nito, mahalaga na alam pa rin natin, lalo na yung liham pang kaibigan. Yung liham pang kalakal o liham pangangalakal, yun ang gamit pa rin natin hanggang sa ngayon, hindi ba? Kumbaga, kahit na hindi na siya sinusulat na sa papel, pero gumagawa pa rin tayo nito sa
ano naman, computer or laptop naman, in digital form naman. Okay, so tingnan natin ang mga bahagi ng liham. Una sa taas ay yung pamuhatan. Dito isinusulat kung saan nanggagaling yung liham, kung saan nagmula yung liham. Kasama na yung petsa kung kailan isinulat. Bating panimula, so nakikita rito kung sino yung sinusulatan. No? Kung ba, kasama na dyan yung endearment. Okay, sunod. Katawan ng liham, nilalaman nito yung nais na iparating o yung mensahe ng lumikha ng liham. So, ito ay halimbawa natin, no? Ito ay para kay Arnold at iniimbitahan siya sa nalalapit na kaarawan ni Ana. At sumunod, yung pang-apat at pang-limang bahagi ay yung bating pangwakas at ito yung lagda. So, sa lagda, dito natin sinusulat yung pangalan ng sumulat. No, sa bating pangwakas, yung pangwakas na pagbati niya kung para doon sa kanyang sinusulatan. Okay, so ngayon tumungo naman tayo sa sunod nating aralin at ito yung mga pangatnig, no? Bibigyang pansin lang natin ang mga pangatnig. Sa Balarila, ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. So, ano ba yung mga halimbawa natin ng mga pangatnig? Ito yung at, ngunit, kaya, subalit, dahil, sapagkat, at marami pang iba. Narito yung halimbawa ng paggamit ng pangatnig. Ang aso at ang pusa ay magkaibigan. Gusto mo ba ng mansanas o saging? Maganda ang panahon, ngunit malamig. Nag-aral ako ng mabuti kaya nakapasa ako sa pagsusulit. Umuwi ako dahil gabi na. Ngayon, ikaw naman. So, tukuyin ko ang pangatnig sa pangungusap. So, tingnan natin kung masasagot mo ito. Mabigat ang trapiko kaya nahuli ako sa klase. So, kaya. Naglilinis siya ng silid habang nakikinig siya sa radyo. Habang magbabasa ako ng aklat o manunood ako ng telebisyon. O, hindi kumikibo si Mario kapag malapit si Ana sa kanya. So, kapag. Huwag mo siyang tularan sapagkat masama ang ginawa niya. So, sapagkat. Bilang 6, sasabay sana ako kay Maricar pauwi, subalit nakaalis na pala siya. So, subalit. Hindi pumasok sa paaralan si Nelia dahil sumakit ng kanyang ngipin dahil hindi siya nagmatipid sa pagkain, palibhasa ay marami ang perang baon niya. So, palibhasa. Uwi ako ng maaga para matulungan ko si nanay sa mga gawaing bahay. Upang. Para matulungan. Okay, naghintay si nanay sa sala hanggang dumating si tatay mula sa opisina. So, hanggang. Okay, so dito naman, para sa ika-4 na araw ay mga gawain na iyong dapat nang gawin. Punan mo ang sumusunod na talahan na yan. Ano ba yung mga dati mong kaalaman sa lindol at ano ba yung bagong impormasyon na nakuha mo mula sa tekstong binasa kanina? At pagninilay, sa pagkatuto, sumulat ng isang liham pangkaibigan at tukoy ng 5 bahagi ng liham mula sa iyong sinulat. At para sa ating maikling pagsusulit, no, isulat ang angkop na pangatnig upang mabuo ang ideya ng pangungusap. So sa panahon ng krisis, tumataas ang presyo ng mga bilihin at ang bayad sa kuryente. Hindi ako nakatulog kagabi dahil masyado maingay ang aking kapitbahay. Magsasanay ako tuwing hapon upang gumaling ako sa pagtugtog ng piano. Mahimbing pa rin ang tulog ni Juan kahit napakalakas ng tilaok ng mga manok sa kanyang bakuran. Pagod na si Carlo at hindi siya makatulog kaya hindi siya makatulog. Okay, so maaari pa naman yung ibang mga sagot na sa tingin natin ay utugma at magbibigay din ng makabuluhang kahulugan sa pangusap ay maaring tanggapin. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-aaral para sa ika-4 na
paitang, no, at para sa ating ika-6 na linggo ng pag-aaral sa Filipino. Ako si Teacher Aisa. Hanggang sa muli. Paalam!